Ito yung title natin, Serve Like Jesus. Actually, itong mensahe natin, dalawang series ito two-week series na patungkol po sa paglilingkod. So, naisip ko, iksian na lang din natin siguro yung mga series ng ating message. Parang yung mga teleserye, maiksi na lang para madaling madaling ma-absorb. Tama po ba? So, yan. Ito Serve Like Jesus, which is found in John 13, 1-7. So ito yung yung naghugas ng paa si Jesus Christ ng mga disciples. Sinugasan niya yung paa ng mga disciples niya, Basahin po natin, Ito po ang sabi. Okay, let's read. It was just before the Passover feast. Jesus knew that the time had come for him to leave this world and go to the Father. Having loved his own who were in the world, he now showed them the full extent of his love. In verse 2, sabi niya ganyan, the evening meal was served. So nandiyan yung pagkain nila. Actually itong eksenang ito, mapapansin ito yung sa mga sa mga sinasabit na mga pang-decorate sa dining room natin. Ayan yung Last Supper, Sabi ganyan, the evening meal was being served and the devil had already prompted Judas Iscariot, the son of Simon, to betray Jesus. So biruin niyo, ito nakakalungkot, banal na hapunan, pero si Judas, evil na yung iniisip. After niyang sumama kay Lord, makinig sa mga turo ni Lord, mamaya-maya pala si Judas, aalis na, eto na, ipagkakanulo na si Lord. So, sasabihin niya kung ano ginagawa nila Lord, kung nasan sila Lord, ayan, na siya, magbe-betray na siya. Pagdating po sa verse 3, Jesus knew that the Father had put all things under His power, and that He had come from God and was returning to God. Okay, balik tayo dun sa outline, Brian. Dito po, from verses 1 and 3 ng John chapter 13, there are three things that Jesus knew. Ito, number one, ito. Jesus knew He had come from God and going to God. Alam niyang galing siya sa Diyos. At alam niyang pagtapos ng hapunang ito at pagtapos ng kanyang pagkapako sa cross at kanyang resurrection, babalik siya kay Lord. Pero ito maganda. Listen to this. Bagamat alam ng Panginoon na siya ay nagmula sa Diyos at papunta na sa Diyos, nandun pa rin yung kanyang concern sa humanity. Nandun pa rin yung kanyang pag-ibig, nandun pa rin yung desire niya na ayusin yung mga alagad, turuan, mahalin, at i-demonstrate yung kung paano maglingkod ng may kasamang pagpapakumbaba. So, ganyan yung ginawa ng ating Panginoon. Listen to this. Sa tingin nyo ba gusto ni Jesus Christ na manatili na lang dito sa lupa? Ako hindi . Listen to this, church. Kung sakaling ikaw yung tao na ayaw mo na ang isang lugar, tapos, alam mong aalis ka at yung pupuntahan mong lugar, better place or greatest place, ako naniniwala, iiwan mo na yung attachment mo sa mundong ito . Pero si Jesus Christ, bagamat papunta na sa Ama, sa langit, bagamat ang pangit ng sanlibutan, bagamat puro na lang sakit, betrayal, pain ang idinulot ng sanlibutan kay Lord, biruin mo, nagawa pa niyang maghugas ng paa ng kanyang mga alagad. Nagawa pa niyang magpakumbaba at maglingkod. Siguro kung si Jesus Christ iba, siguro isipin niya, total, aalis na lang din ako, iiwan ko na kayo. Total, iiwan ko kayo, iiwanan niyo rin naman ako . Pero hindi ganun ang mentality ni Jesus Christ . Tama po ba, church? So, although Jesus knew that He had come from God and going to God, He continued serving. Ayan, next? Sabi ko nga dito, may nakalagay. Listen to this. Our closeness to God should draw us nearer to the needs of humanity. Ayan, tama ho yan. Kung si Jesus Christ malapit kay Lord, yung kanyang pagiging malapit kay Lord, yun yung nagkokos sa kanya na paglingkuran yung humanity. Tama po ba? Na ibuhos yung kanyang pag-ibig sa mga undeserving na alagad po niya. Tama po ba, mga kapatid? Pangalawang bagay na alam dito ng ating Panginoon ito, Jesus knew He would be betrayed. Ayan. Alam ng Panginoon na mamaya't maya, aalis na si Judas,
Pupunta na sa dun sa ano dun sa mga pinagre-reportan niya. Yan, magchuchuchu na dun kay dun sa mga Pharisee, tapos isusumbong na si Jesus Christ. Tapos i-report na ni Judas kung ano yung mga aktibidades ni Lord, ano. Kung baka sasabihin ni Judas, ay, nandun na sila ngayon mamaya-maya dun sa Garden of Gethsemane, dun hulihin niyo sila. Sasabihin ni Judas, ano. So mamaya-maya pagtapos kumain, magre-report na si Judas sa mga Pharisee, no? Pero ang maganda kay Lord, mga kapatid, bagamat ganyan ang ginawa niya kay Judas, hinugasan niya yung paa. Pinaglingkuran niya, tinawag niyang kaibigan, tinuring niyang disciple, mga kapatid. Bagamat si Judas, hindi siya tinuring na Lord, hindi siya tinuring na kaibigan, mga kapatid. So Jesus, the second thing that Jesus knew, He knew that He would betray, yet He still washed the feet of Judas, mga kapatid. Okay, may nakalagay pa dyan, Brian. Next. Tingnan po ninyo ito, mga kapatid. Jesus met the greatest betrayal. Sino yung nagbigay ng greatest betrayal? Si Judas. Jesus experienced the greatest disloyalty of a friend. Ano ginawa natin, Panginoon? Tinapatan niya ng great humility and love. Ayan. Kaya niyo ba yun, mga kapatid? Yun bang alam mong ikinikwento ka sa ibang tao at ginagawa ka ng kwentong masama, pero nginingitian mo pa rin, kinakamayan mo pa rin. Actually, hindi ho kaplastikan yung pagkaganon eh. Pinapakita mo lang yung ginagawa ng ating Panginoon sa mga ganong uri ng tao, mga kapatid. Yung bang kahit na may mga backstory sila against sa'yo, pero nagawa mong hugasan yung paa, magawa mong tapikin, batiin, ganun ho dapat, mga kapatid. Tama po ba? Ayan, Pangatlong bagay na alam ng ating Panginoon, ito po. Jesus knew that all things had been given into His power. Alam ng Panginoon, actually nakalagay yan sa verse 3, alam ng Panginoon that during this time, alam ni Jesus Christ that during this time, everything was His under control. Lahat ng mga bagay ay under ng control niya, mga kapatid. Pero alam niyo to, church, bagamat powerful si Lord, spiritually, tsaka sa power, nagawa pa rin niyang maghugas ng paa ng mga alagad. Hindi niya ginamit yung kanyang kapangyarihan to make people serve Him. Bagkus ginamit, dinisregard niya yung kanyang kapangyarihan, isinantabi niya yung kanyang kapangyarihan para siya ay maghugas. Alam niyo, ang description sa Bible, hinubad ni Lord yung garment niya, yung damit na maayos niya, at saka siya nagsuot ng damit ng isang servant, saka naghugas ng paa ng mga alagad. Ganyan po dapat ang gawin natin eh. Alisin natin yung entitlement sa buhay natin, alisin natin yung pride, alisin natin yung alisin natin yung mga desire na matataas, yung airy natin, and then magsuot ho tayo ng damit paglilingkod. Hugasan natin yung paa, mga kapatid. Maglingkod tayo sa bawat isa. Tama po ba? After this, from verses 1 to 3, may karugtong pa yan, pakibasa nga ito. Listen to this. Ano kaya ang dahilan kung bakit tayo hindi nakakapaglingkod? Alam niyo ba kung bakit? Ito. Often, men feel too entitled and to do humble things and too important to perform menial tasks. Kaya often, men feel too entitled to do humble things and too important to perform menial tasks. Listen to this. Jesus is different. He knew He was Lord of all, yet He washed His disciples' feet. Minsan yung iba ayaw mag-perform ng menial task. Pag sinabing menial task, ito yung mga trabahong alam niyo ba yun? Yung pang mahinang nilalang ngayon. Ito yung trabahong pang katulong, mga kapatid. Actually, yung salitang servant, para sa Pilipino, may mababang may mababang value eh. Yung servant kasi pag translate mo, katulong, tagapaglingkod. Actually, ang masamang translation pa dyan, muchacha, chimay. Tama po ba, mga kapatid? Pero yun yung ginampanan ng ating Panginoon eh. The reason why we don't like to do those things, kasi ang feeling natin entitled tayo. Feeling natin distinguished tayo. Feeling natin important tayo. And feeling natin honored tayo na hindi tayo deserve na gawin yung mga menial task na yan. Pero si Jesus Christ, grabe, nasa kanya yung title na King of Kings and Lord of Lords. Yet, He did those menial tasks and was the feet of His disciples, mga kapatid. Ayan, sabi mo sa katabi mo, maghugas tayo ng paa. Ayan, Okay, ngayon, after nito, church, basahin naman natin yung karugtong, yung verses 4 hanggang 17. Basahin natin, balik tayo sa Bible. So ito na, makinig ako, makita natin dito sa verse 4. So he got up from the meal
Nakita niyo yung sinasabi ko kanina? Took off his outer clothing, tinanggal niya yung panlabas na balabal niya, yung damit niya, and wrap a towel around his waist. Ayan, ano ho. Siguro ho, kung sa panahon po natin ngayon, ang itsura ng mga servant, aalisin mo yung sombrero mo, tatali ka ng face towel sa ulo. Ganan. Kasi maglilingkod ka, mga kapatid eh. Ano ho, ayan, ano. Sa verse 5, after that, he poured water into basin, naglagay ng tubig sa sa planggana, and began to wash his disciples' feet. Biro mo, actually, ang ginawa ng Panginoon, kapatid, complete package eh. Hinugasan yung paa ng disciples niya, tapos, eto drying them with the towel that was wrapped around him. May tuwalya na nakapaligid, pinunasan niya. May mga tao, pag gumawa ng menial task, incomplete. Tama po ba? Naghugas ng plato, hindi binanlawan eh. Tama po ba? Naglinis ng bahay, nagwalis lang. Hindi inayos yung mga gamit-gamit, mga kapatid. Si Jesus Christ, pag trumabaho, kompleto, tapos. Hindi lang niya hinugasan yung paa ng mga disciples, drenayer pa niya, mga kapatid. Minsan may mga ganun eh, naglaban ng damit, hindi sinampay, iniwang basa lang, labanlaw. Tama po ba? O kaya, naglaban ng damit, sinampay naman, hindi naman kinuha, hindi naman tinupi. Tama po ba? Kaya maganda mga kapatid, pag naglaba tayo ng damit, kasama na doon yung tiklop, sabihin mo, itiklopin mo na rin. Ayan, sabihin mo sa katabi mo, Si Jesus Christ, pag trumabaho, tapos, mga kapatid, hinugasan niya, pinatuyuan pa niya, mga kapatid. Pagdating sa verse 6, ito pa'y karugtong, nagpunta siya kay Peter. Sabi ni Peter, Lord, are you gonna wash my feet? Lord, pati ba naman ako hugasan? Actually, church, nakakahiya kasi pag hinugasan yung paa mo eh. Tama po ba? Ako naranasan ko yun, may nang libre sa akin, sa spa. Sabi niya, Pastor, sige na, sagot ko, hugasan yung paa mo, ipuputs pa ka. Nahiya ako eh. Kasi ang dumi-dumi ng paa ko, may mga patay na kuko pa ako, hindi pa ako nakakapag-nail cutter nung paa ko, tapos puro alikabok. Tapos nakita ko, babae pa magugas ng paa ko. Sabi ko, nahiya ako. Sige, ako nasagot ko na yan, sabi niyang ganyan. Alam niyo, pagka hinuhugasan pala yung paa mo, nakakahiya. Kasi pa ako, una-una, ang daming kalyo, ang daming libag, madumi yung kuko, mga kapatid. So, ito, ang context nito, church, kung minsan nagtatanong tayo, bakit kaya sa kainan, nung panahon ni Jesus Christ, may hugasan ng paa? Di ba dapat kamay ang hinuhugasan pagkakain, mga kapatid? Minsan siguro iniisip nung iba, siguro kaya hinugasan yung paa, ginagamit nila kayo ng paa sa pagkain. Ayan. Kasi kainan to, mga kapatid, pero bakit hinuhugasan ng paa? Tama ba? Actually, kaya hinuhugasan ng paa nung araw. Kasi alam naman natin nung araw, walang semento. Ang kalsada dyan, maalikabok. Tapos alam naman natin na nung araw, hindi uso yung ganitong sapatos, yung covered lahat. Walang sapatos nung araw, sandals. Walang boots nung araw, sandals, mga kapatid. Naka-string lang yung mga daliri ng paa mo dun sa yapakan, sa apakan nung sinelas mo, mga kapatid. So, ang paa nung araw, exposed sa alikabok. At ang matindi nung araw, mga kapatid, bibihira ang tubig kasi walang nawasa. So, ito na nangyari. Imagine mo, maglalakad ka. Ito walang sasakyan nung araw. So, puro lakaran ang biyahe dyan, mga kapatid. So maglalakad ka with your barefoot, talagang lakad, sige. Tapos pagpapawisan yung paa mo, tapos sasamahan ng alikabok, mga kapatid. Could you imagine yung paa ng 12 alagad na ito? Actually, 24 na lahat yung paa nila, mga kapatid, hinugasan ng Panginoon. Na ganun katindi ang dumi. So ugali ng mga Hudyo, pagkakakain, dyan papasok yung context natin na naghuhugas sila ng paa. Actually, doon sa paghuhugasan ng paa, hindi po sila yung maghuhugas ng kanilang paa. Merong servant o alipin na nakabantay doon sa kainan para maghugas ng paa. The problem is, nag-day off yung servant nung kakain sila, Lord, mga kapatid. Walang servant. So siguro, imagine niyo yung mga disciples, ang dumi ng paa natin Sino kaya magbo-volunteer na maghugas ng paa rito sa mga ito? Siguro si Peter sinasabi niya, Judas, volunteer na, hugasan mo yung paa namin. Hindi, iyoko nga, sabi ni Judas, ikaw na lang Matthew, iyoko si Thomas. Hindi, ikaw na lang Peter, total, ikaw leader eh. Ano wala nag-volunteer? Si Lord tumayo, nag-volunteer, mga kapatid,
para maghugas ng paa. So ito na, nung hinugasan din yung mga paa ng disciples, ito na, turn na ni Simon Peter para hugasan yung kanyang paa ni Lord. Ayan na. Ang sabi ni Pedro, Lord, wag. Wag. Tignan natin yung sagot ni Jesus Christ sa verse 7. Jesus replied, ayan, hindi mo ba nalalaman kung ano ang gagawin ko? Sabi ng Panginoon. But pero maya-maya maunawaan mo. Sa verse 8, sabi ni Pedro, no, said Peter, never na never akong magpapahugas ng paa sa'yo, Lord, sabi niya. Ang sagot ng ating Panginoon, hanggat hindi ko hinuhugasan yung sa'yo, wala kang part sa akin. Ano kaya ibig sabihin nito? Actually, ano yung sabihin sinasabi ng ating Panginoon, mga kapatid? Actually, ang gustong ituro dito ng ating Panginoon, Peter, hanggat hindi kita hinuhugasan ng paa, hindi mo matututunan kung ano ibig sabihin ng pagsaserve. And pagsaserve, yan ang isa sa mga tinuro ng ating Panginoon. Ano sabi niya sa ibang parts ng Bible? For the Son of Man came not to be served, but to serve. Oh. Ang gusto ditong ituro ng Panginoon, Peter, pag hindi ko hinugasan yung paa mo, hindi mo matututunan kung paano maglingkod. Kasi walang gumawa sa'yo ng paglilingkod. So in short pala, parang ang isang bagay para maintindihan natin, kailangan i-demonstrate sa atin. Tama po ba? Parang yung paghilot. Paano mo matututunan ng paghilot? O kailangan may maghilot sa'yo maramdaman mo So pag naramdaman mo kung gaano kasarap ang hilutin, din saan mo matututunan kung paano rin manghilot, mga kapatid. Ganun din dito sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. Kailangan kitang paglingkuran para ipadama ko sa iyo ang paglilingkod nang sa gawin, maunawaan mo ang paglilingkod at gawin mo sa iba. Yung sinasabi natin Panginoon na unless I wash you, you have no part with me, sabi natin Panginoon. Ito na, sa verse 9, ang sabi ng Apostol Pedro, then Lord, Simon Peter replied, di wag na yung paa ko, Lord. Wag lang yung paa ko, kundi yung kamay ko, pati yung ulo ko. Ang gusto ng Panginoon, puts pa Gusto ni Peter, bodies lahat na iispahin na Tama po ba, mga kapatid? Ito si Peter, di mo maintindihan Noong una, pabebe, nahiya-hiya pa Tapos umabuso naman pagdating ng verse 9. Full body na, Lord, sabi ng ganun. Ano ibig sabihin ito, Actually, tingnan natin yung sagot ng ating Panginoon. Nag-iba na naman ang context to Pagdating sa verse 10, Jesus answered, a person who has had bath needs only to wash his feet. Actually, yung sinabi ng Panginoon na, hindi, Pedro, di ba nakaligo ka na? Ang kailangan ng hugasan sa'yo yung paa. Ganon din literally and symbolically. Actually, dalawa ibig sabihin ng Panginoon dito, literally and symbolically. Ang literal na ibig sabihin ng ating Panginoon, pagka kayo pupunta sa kainan, di ba, matik yan, nakapaligo na kayo. And since pagkabiyahe nyo, patungong kainan, hindi naman yung katawan nyo na dumihan kundi yung paa nyo lang kasi maalikabok Yung paa lang ang uhugasan ng servant. Ang ipinapoint dito ng ating Panginoon, yung talagang physical meaning ng paghuhugas ng paa, pagkakakain sila, mga kapatid. Pero alam nyo, meron pang isang ibig sabihin ng ating Panginoon dito, mga kapatid. Ito sabi ng Panginoon, His whole body is clean and you are clean, though not every one of you. Ano ibig sabihin dito, mga kapatid? Ang gustong i-point out dito ni Jesus Christ, spiritually, mga kapatid, Peter, tinanggap na kita. Anak ka na ng Diyos. Apostol ka na. Malinis ka na. Pero yung paa mo nadudumihan spiritually. So kailangan mong patawarin ka. Theologically speaking, may ibig sabihin din po nito, mga kapatid. Justification and sanctification. Si Peter justified pero kailangan mo pang i-sanctified. In short, tayo, parang ganito Di ba tayo lahat naman tumanggap na tayo kay Lord? And then, sa pagtanggap mo kay Lord, habang ikaw naglalakad sa spiritual life mo, nagkakasala tayo, nadudumihan yung paa natin. So therefore, ang ibig sabihin ng foot washing, pagdating kay Lord dito, asking forgiveness from the Lord Jesus Christ to forgive us from our sins and trespasses, mga kapatid. Kasi hindi talaga maiiwasan na once na naging Christian ka, hindi ka na magkakasala. Nagkakasala pa rin tayo. Yun lang, aware na tayo at meron na tayong struggle with sin or struggle against sin, mga kapatid. So ang pinapoint ito ng ating Panginoon, Peter, okay ka ligtas ka pero nagkakasala ka pa rin So kailangan pa rin hugasan yung paa mo, hindi na yung whole body. Tama po ba? Yan ibig sabihin niyan. Pagdating sa verse 11,
Ito niya, for he knew who was going to betray him. Alam ni Jesus Christ kung sino magbe-betray sa kanya. And that was why he said that not everyone was clean. No? Kumbaga sa disciples, yung 11 rito na born again, yung isa burned again. Si Judas yung tinutukoy, mga kapatid. Ano? Pagdating sa verse 12, when he had finished washing their feet, sinuot na ulit ni Lord yung kanyang original na damit, and returned to his place. Do you understand what I have done for you? He asked them. Naintindihan niyo ba kung ano yung ginawa ko sa inyo? Pagdating sa verse 13, Jesus explained his actions. You call me teacher, sabi ng Panginoon, and Lord, and rightly so, for that is what I am. Nakita niyo to, church? Bagamat gumawa ang ating Panginoon ng gawaing alipin, gawaing servant, hindi naman nawala yung pagiging Lord and teacher niya sa kanya mga disciples. Kasi kaya hindi tayo nakakapaglingkod sa kapwa, ito ang mentality natin eh. Pag hinugasan ko yan, mababawasan ang kasosyalan ko. Tama po ba mga kapatid? Pag pinaglingkuran ko yan, ibig sabihin nagpapa-under na ako sa kanya. Pero hindi itong mentality ng Panginoon, hindi. The moment na gumawa ka ng menial task, it doesn't mean, kapatid, na bumaba na yung title mo, yung pagkatao mo. Actually, ang ginagawa dito ng Panginoon, mga kapatid, nilalabanan niya yung natural instinct and tendency ng kaisipan ng tao. Kasi ang kaisipan ng tao, pag ginawa mo yung mga bagay na yan, bumababa ang katauhan mo. Pag ginawa mo yan, isa ka ng mahinang nilalang. Ayan, yan ang mentality, mga kapatid ng tao. Pero may bagong mindset ang itinuturo ng ating Panginoon sa kanya mga alagad na greatness happens in serving, mga kapatid. Tama po ba, mga kapatid? Pagdating po sa verse 14, ito na ho. Now that I, your teacher, or your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. Ayan. Ito, iba na ibig sabihin ng Panginoon dito eh. Nung hinugasan ni Jesus Christ yung paa ni Peter, ang ibig sabihin nun, kailangan mo mag-ask ng forgiveness kasi hindi mo naman may iwasan talagang magkasala eh. Ito ang ibig sabihin dito ng Panginoon. Ngayong hinugasan ko yung paa ninyo, ang gusto nito ng Panginoon, hindi tayo magpatawad sa isa't isa kasi wala naman tayong karapatang magpatawad sa kasalanan ng kapwa natin eh. Yung personal na kasalanan sa atin, pwede. Pero yung kasalanan na, hindi, pinapatawad na yung kasalanan mo, may authority ako, wala pong ganun yun. Ang nais ng Panginoon dito, ngayong hinugasan ko yung paa ninyo, serve one another. Love one another, mga kapatid. Tama po ba? Pagdating sa verse 15, I have set you an example that you should do as I have done for you. Ayan. Ito na, sabi ng Panginoon, gumawa na ako ng example, dinemonstrate ko na sa inyo ito, nang sa gayon, gawin nyo rin. Tandaan nyo, church, kasi ang isang bagay, hindi mo makikita, hindi mo marirealize, hindi mo matututunan hanggat wala nagde-demonstrate sa'yo. Hanggat hindi mo ma-experience, mga kapatid. So, ang maganda, pina-experience, dinemonstrate ng Panginoon ang feet washing, ang serving, para matutunan ng mga alagad. Kasi ang mga alagad, ang problema nila, mga kapatid, alam nyo kung ano? Nag-aanuhan sila eh. Nagpapataasan eh. Alam nyo ba yun? Nagsasapawan yung mga alagad eh. Nagpapagalingan eh. Nagpapataasan eh. Yan yung binuwag ng ating Panginoon. Sa verse 16, ito yung kanyang pagpapatuloy, I tell you the truth, ayan, no servant is greater than his master, nor is a messenger greater than the one who sent him. Bakit ito sinabi ng Panginoon? Pastor, parang ang layo ng verse 16 doon sa kabuuan ng binabasa natin. Alam niyo kung ano po dito natin Panginoon? Kung siya nga master ng mga alagad ginawa yung paglilingkod Kung siya nga, sabi niya, walang alagad ang mas mataas sa kanyang master. Kung siya nga master ginawa niya, di dapat kayo mga alagad, sumunod kayo. Ang pinopromote dito ng ating Panginoon, alam niyo po kung ano mga kapatid? Hindi power leadership, servant leadership. He is leading by example to His disciples to serve one another. And then sa last verse, in verse 17, now that you know these things, you will be blessed if you do them. Ang point ng verse 17, ito po mga kapatid.
blessedness happens in serving. Ito sabi niya now that you know these things, ano yung these things na ito? Humility, serving, being a good servant, you will be blessed. Church, ang paraan pala para ikaw ay pagpalain, hindi yung ang definition pala ng pagpapala para kay Lord, hindi yung may pera ka, wala kang sakit, wala kang problema, wala kang kaaway, hindi pa pala yan. Ang definition pala ng blessedness para kay Lord is that when you humble yourself and serve other people, diyan nangyayari ang blessedness. Ngayon may tanong ako sa inyo, sino dito yung gustong pagpalain ng Panginoon? Di ba dapat? So if you want to be blessed, serve, mga kapatid. Kasi ito biro mo pati yung blessedness, binago ng Panginoon Kasi ang idea natin ng blessing, may pera ako, wala akong sakit, no? Marami akong tropa, marami akong kaibigan. Hindi ho yan ang pagiging blessed, mga kapatid. Ang pagiging blessed, naglilingkod ka with humility, mga kapatid. Okay, dito po, naintindihan naman natin yung kwento. Isa-isahin natin yung principle ng washing of feet na ginawa natin Panginoon. Number 1, ito po, washing of feet was only for slaves. Totoo po yan. Actually, hindi lang sa slave. Para sa mga Hudyo, walang Hudyo ang maghuhugas ng paa. Ang maghuhugas ng mga Hudyo is slave na Gentile. Hindi nila kadugo. Nakita nyo yan? Pero dito sa context, binasa natin, sa kwentong nakita natin, ang naghuhugas, yung Diyos na nagkatawang tao. No? So, washing of feet was only for slave. Binurayan ng ating Panginoon. Hindi. Ang paglilingkod, hindi lang para sa mga boss, para sa mga sir, para sa mga mayor. Yan, mga kapatid. Yan. Kung ikaw ay mataas ang posisyon mo, maglingkod ka pa rin. Ayan, Pangalawa po, na itinuturo ng ating Panginoon dito, ito. Jesus washed His disciples' feet voluntarily. Hindi naman nagkaisa yung 12 para sabihin si Lord maghugas Lord, nagbotohan kami. Sino maghugas? Ikaw. Taya ka, Lord. Wala namang gumanon Nag-voluntary yung ating Panginoon. Kusang loob yung paglilingkod. Tandaan po natin mga kapatid, ang paglilingkod na kusang loob, yan ang totoo. Pero ang paglilingkod na hindi kusang loob, na napipilitan lamang dahil pinalipit ang kamay, hindi totoong paglilingkod yan, mga kapatid. Ayan. Napilitan ka lang, mga kapatid. Yung paglilingkod ni Jesus Christ, yung paghugas ng paa, walang nag-udyok sa Kanya, walang nag-motivate sa Kanya, walang pumilit sa Kanya. Siya ang kusang loob na tumayo, naghugas ng mga paa, mga kapatid. So Jesus has washed His disciples' feet voluntarily. Ayan, Kaya dito, sino yung mga yung mga i-appoint dito, volunteer yan, Ayan, sabi ba? Actually, matagal na nga kayo nagbo-volunteer Tama po ba? Pagdating sa pangatlo na bagay na ginawa natin Panginoon dito sa kwento, ito po. Jesus served with no expectation and reward. Wala naman nagbayad May nakita ba kayo may nagbigay ng tip sa mga alagad? Wala naman walang reward. Walang publicity. Ayan. Yan ang maganda kay Lord, mga kapatid. Na-publicize lang yung ginawa ng Panginoon dahil naisulat sa Bible at kinukuha na natin ng aral. Pero yung motivation ng Panginoon na kaya sa magugas ng paa kasi may publicity, kasi may nakalagay na CCTV, hindi. Hinugasan niya yung paa ng disciples ng walang reward, mga kapatid. Ang problema, mga kapatid, ito, hindi ho pagpapakitang tao ang ginawa ng Panginoon dito. Hindi pagpapakitang tao. Ang ginawa niya talagang true motive, yung ginawa niya, pure love and service, mga kapatid, yung kanyang i-demonstrate. Ang problema, maraming tao pagdating sa eleksyon, ayan, biglang nagiging servant biglang yung ibang mga politiko kahit di ba rin mag-traffic, nagta-traffic gumagano'n sa kalsada di ba? Minsan, naglilinis ng kung ano-ano, basta pag may tao, picturean mo ako Pagtutulong sa kapwa, may picture, mga kapatid. Pero si Lord hindi Tama po ba? So Jesus served with no expectation and
reward. Pang-apat po na nangyari, Jesus served those who don't deserve to be served. Actually, hindi lang naman si Judas ang undeserving dito eh. Yung 12 naman, lahat sila undeserving eh. Tama po ba? So, nung hinugasan ni Jesus Christ yung paa ni Judas, eto na yung paang mamaya-maya, magre-report na to dun sa kalabang ko eh. Magkikwento na to kung ano dun sa mga kalabang ko, sabi ng Panginoon eh. Sige, hugasan ko na rin. Dapat siguro doon binabalian yung paa ni Judas, yung parang ina-ankle break mga kapatid, kasi itatraydo rin siya eh. Pero nakita nyo, smooth yung ni Jesus Christ. Pinatuyo pa nga raw mga kapatid eh. Nabagamat yung mga paang yan, naalis na yun mamaya, magre-report na yan doon sa mga Pharisee. Kita nyo yan? Ito sabi niya, ito hugasan ko itong paa ni Peter, bagamat mamaya ito, lalayo na to sa akin eh. Bigla na lang titilaok yung manok, tatakbo ito eh. Ito si Thomas, hinugasan niya yung paa ni Thomas na magiging skeptic sa kanya. Mamaya-maya, hindi na maniniwala sa akin. Pero hinugasan pa rin niya eh. Kapatid, hinugasan pa rin niya yung mata ni Mateo eh. Bagamat ito si Mateo, dating mandurugas to eh. Hugasan pa rin niya yung paa. So nakita niyo, lahat sila mga kapatid, undeserving sa paghugas ng paa ng ating Panginoon, pero hinugasan pa rin mga kapatid eh. O, tama po ba mga kapatid? Alam niyo, dapat ganyan ho gawin natin eh. Kaya ang problema, listen to this, kung minsan, naglilingkod tayo kapag yung tao deserving. O, tama po ba? Paano lang kung may dumating na K-pop, hugasan yung paa ko, malamang nagunahan ng mga kabataan, mga kapatid. Yung K-pop celebrity dadaan sa kanal, hindi makatawid, malamang may hihiga, ako na, tulay ang katawan ko. Ayan. Sige, apakan mo ako, Lodi. Kapatid, hindi. Ang paglilingkod, hindi dapat nakabase doon sa kung sino yung tao. Ang paglilingkod, kahit walang maibigay yan, kahit hindi celebrity yan, serve that one. Mga kapatid? Wala sa yan. Kasi minsan, masarap maglingkod pagka high profile yung pinaglilingkuran mo eh. Di ba? Di ba't ang sarap maglinis sa bakuran ni Mayor? Ayan. Pero yung bakuran ng kapitbahay mo, hindi mo nililinisan, kapatid eh. So ayan. So even si Jesus Christ, He served those who don't deserve to be served. Ayan. And then panglima po, ito po, Jesus taught us that blessedness happens in serving. Yung verse 17, now you have known this truth, sabi ng Panginoon, you will be blessed. And if you follow yung kung ano sinabi ko sa inyo, yung sa verse 17, Actually, ano ibig sabihin ng blessedness o pagiging blessed? Ang ibig sabihin ng pagiging blessed, ito, yung wala ka ng dinidesire para sa'yo kasi busy ka sa paglilingkod. May nabasa ko sa Facebook, if you are busy washing others' feet, you will not be thinking of throwing stones to others. Tama po ba, mga kapatid? Si Jesus Christ, kaya hindi niya naisip mag-retaliate, gumante, maging bittered, kasi busy siya sa kakahugas ng paa ng mga alagad. Actually, yan din ako eh. Busy ako kaka-mentoring, kaya hindi ko na naisipang anuhin yung iba eh. Tama po ba? Hindi, busy ako sa inaalagaan ko. Yung 12 disciples ko, mga kapatid. Yung dinidisciple ko. Ayan. Busy ako sa church, busy ako sa kapatid, mga kapatid. Ayan, Kaya pagka ganun, hindi mo na iisipin yung bash sa'yo, hindi mo na iisipin yung criticism sa'yo, hindi mo na iisipin yung ibang comment sa'yo, because you have your circle of group of people na minamahal. Kaya yung mga ibang tao, hindi mo na pakikialaman yung sinasabi niyan kasi busy ka rito, mga kapatid. Tama po ba? So Jesus taught us that blessedness happens in serving. So if you want to be blessed, mga kapatid, serve. Tama po ba? Okay, dito na tayo matatapos. Ano pa ba yung ibang matututunan natin? Okay, number 1, dito po. Ayan. We have no excuse for not serving because Jesus humbly washed the disciples' feet. Ayan. Sabi mo sa katabi mo, wala ka ng palusot ngayon. Oo. Totoo yan. Sabi mo, wala ka ng kawala ngayon. Kasi si Lord nga hindi nag-excuse, naglingkod eh. O ayan, sabi mo, wala ka ng lusot ngayon ha. Ayan. O, lahat na tayo mga kapatid eh. Corner na tayo ngayon. Wala tayong gagawin mga kapatid. Kundi maglingkod. Kundi gawin yung pinapagawa ng ating Panginoon yan. Wala na tayong excuse. Kasi kung si Lord ginawa, di dapat tayo gawin mo rin. Di ba? Hindi mo pwedeng idahilan na Lord, masisira beauty ko, Panginoon. Hindi naman sinabi ng Panginoon din, ako nga Diyos eh. Di ba?
Ayan. Pangalawa ho, ito. We are never more like Jesus than when we are serving others. Ano ibig sabihin? Pag naglilingkod ka, mas lalo kang nagiging kagaya ng ating Panginoong Jesus. Minsan, ang sarap gayahin si Lord eh. Ang problema, nagagaya lang natin si Lord sa Lord's Prayer. Hindi doon sa Lord's Serving. Gayahin din natin yung paglilingkod ng ating Panginoon. Ano? Ano niyo ibig sabihin nung hinubad niya yung damit niya para sa atin? Ibig sabihin nun, hubarin natin yung entitlement, hubarin natin yung position, hubarin natin yung yung pride, and let your knees bend and start serving, mga kapatid. Yan, we are never more like Jesus than when we are serving others. And third conclusion. As love compels Jesus to serve, our love for Jesus should compels us to love and serve others. Yan. Kung papaanong ang pag-ibig ang nag-udyok kay Lord para maglingkod, dapat ang ating pag-ibig din kay Jesus, yan din yung mag-udyok sa atin upang mahalin at maglingkod sa ating kapwa. Ayan. Sabi mo nga sa katabi mo, I love you. Ayan, mga kapatid. Maglingkod ho tayo, mahalin natin ang isa't isa, mga kapatid. Kasi sino lang ba magmamahalan kung di tayo no lang eh. Tama po ba? No? Ayan. Pang-apat. Ayan. Everybody can be blessed because everybody can serve. Ito, Paul ko sinasabi sa verse 17. Tayo po tumayo ngayon, mga kapatid. Actually, dito po, ang in-emphasize ng ating Panginoon, blessedness happens in serving. There is a story in Mark 10, actually ito yung topic natin next week, na kung saan yung dalawang magkapatid, si John tsaka si James, gumamit ng padrino para i-promote sila at gawing kanan at kaliwang kamay ng ating Panginoon. Alam nyo, shortcutin na lang natin yung kwento. Ang sabi ng ating Panginoon, kung gusto mong maging great, maglingkod ka. Dito, kung gusto mong maging blessed, maglingkod ka. Anong definition ng blessing o blessedness? Ang isang taong blessed, hindi mo na dinedemand yung mga pangangailangan mo. Hindi ka na entitled sa lahat ng bagay. At actually, pagka ikaw ay blessed, hindi mo na tinitignan yung mga yung tamang pagtrato sa iyo, yung respect ng tao sa iyo, hindi mo na tinitignan yan eh. Kasi busy ka, kaka-serve, kakapaglingkod, mga kapatid. Si C.S. Lewis, meron siyang quote na parang hindi naman exact na ganitong pagkakasabi, pero parang ganito nga eh. Ang sabi niya, in God, we have no more desire to get, but plenteousness of desire to give. Nakita niyo yan? Pag ikaw pala na kay Lord, yung desire mo to get, to acquire, to hoard, to get up, to get promoted, mawawala na. Kasi pag ikay na kay Kristo, ang marami na lamang sa'yo, hindi yung desire to have, desire to give, mga kapatid. And giving, especially giving love and service, pagka ginagawa mo yan, nangyayari yung blessedness. Kaya tama yung sabi ng ating Panginoon eh. No? Pag ikay naglilingkod, yan ang true path of blessedness, mga kapatid. At kapag ikaw ay blessed, magiging masaya ka. Tandaan po ninyo, mga kapatid, ang paglilingkod, ang pinoproduce niyan, blessedness, hindi bitterness. Ayan, Actually, pag ikay nagsaserve, blessedness and betterness ng iyong spiritual life. Hindi po bitterness. Kasi may mga tao pag naglingkod, dabog eh. Galit eh. Napilitan eh. Nakalukot ang puso, mga kapatid eh. Mabigat ang kamay pag naglilingkod eh. Pero dapat, mga kapatid, pag maglingkod tayo, sanayin natin na hindi, dinidesire na rin ng puso ko ito. Gusto ko na rin ito. Actually, natuwa ako dito, ito si Brother Paul Ding, isa to sa mga sa mga gagawin nating sa mga magiging elder natin, There was a time nung COVID pandemic, kasagsagan,
may nag-approach sa akin, Pastor, pakitakbo tong biyanan ko kasi nai-stroke na tsaka high blood. Alam niyo po kung sinong tumulong? Si Brother Pedro tsaka si Brother Paul. And knowing that Brother Paul himself, may hypertension siya. Ganyan ang pagiging blessed. Yung bang bagamat may kulang ka rin sa buhay mo, pero naglilingkod ka. Kasi minsan ang isip natin ganito saka na ako maglilingkod pag naayos ko na lahat ng issue ng buhay ko. Sa totoo lang kapatid, hanggat nabubuhay ka, never mong maayos lahat ng issue sa buhay mo. O di kapag hindi mo naayos ang buhay mo, hindi ka na maglilingkod kasi yun yung deal mo Pero ito yung magandang mentality pag naglilingkod Kahit marami akong issue sa buhay ko, maglilingkod ako. Kahit maraming gusot ang buhay ko, kahit marami akong problema, kahit marami akong struggle, those things would not hinder or nor stop me from serving others and loving God, loving people, mga kapatid. Dapat ganun ang servant, mga kapatid. So ngayon po, church, i-desire natin na kay Lord, na Lord, give me a heart of a servant. Na Lord, maglingkod ako unconditionally. Magmahal po ako ng kapwa. Mahalin ko yung church, paglingkuran ko kayo, mga Panginoon. Tayo po yung manalangin. Father, thank you so much, O Lord, for this wonderful day that once again, you have reminded us of true servant, of being a true servant, Panginoon. Na Lord, magkaroon kami ng pusong kagaya nyo na mapagpakumbaba, maglilingkod at magmamahal sa kapwa. Na Lord, alisin niyo po, Panginoon, yung bitterness ng puso namin, yung pride, Panginoon, at mapalitan, Lord, ng humility, Panginoon, na matuto kaming magpakumbaba at mag-approach at hawakan, Father, yung mga menial tasks na pinapagawa niyo po sa amin. Lord, salamat dahil right now, na-realize namin, Lord, yung true path of blessedness. Blessedness happens pala in serving, hindi pala by acquiring Panginoon And salamat, Panginoon, dahil kayo mismo i-demonstrate nyo nung kayo nabubuhay, na bagamat undeserving lahat ng inyong mga alagad, Lord, minahal nyo sila at hinugasan nyo, Lord, nung kailang mga paa. Nawa, Father, gawin din namin ito, Panginoon, maglingkod kami sa bawat isa at magmahalan kami one another. Salamat, Father, dito po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Ang lahat po ng servant ni Lord ay magsabi ng Amen.